when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Dito po muli tayo sa Daily Words of Encouragement po natin. At patuloy mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat sa pagkakataong ito upang kami po muli makapag-aaral ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig na makakuha po namin ang gusto ninyong iparating sa amin sa gabi nito. Patawad din, Ama, sa kasalanan at pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Luke chapter 3 verse 23 na po tayo. Last part na po ito ng chapter 3. Bukas po nasa chapter 4 na po tayo po. Sabi ng Biblia, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Okay, sabi ng Biblia, which was the son of Matat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Jana, which was the son of Joseph, which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Nahum, which was the son of Esli, which was the son of Nagi, which was the son of Maat, which was the son of Mattathias, sabi ng Bible, which was the son of Semi, which was the son of Joseph, which was the son of Judah, which was the son of Joanna, which was the son of Resa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salatiel, which was the son of Neri, and then which was the son of Melchi, which was the son of Adi, which was the son of Kosam, tapos which was the son of Elmodan, which was the son of Er, okay, Jose, tapos Eliezer, and then Jorim, Matat, Levi, Simeon, and so on, hanggang po dito sa verse number 37 or 38, hanggang sa babalik po kay Adam, which was the son of God. Okay, so there are two main counts of generation from Adam to Jesus in the Bible, okay? So about po ito sa the genealogy of Jesus Christ or yung lineage saan nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so the Gospel of Luke lists 77 generation. Yung binasa po natin kanina, 77 generation po yan hanggang kay Adam o sa Panginoon.
from God to Jesus. While the Gospel of Matthew, okay, doon sa Matthew naman po, provides 42 generations naman po yun. From Abraham to Jesus. Ano po? These genealogies differ with Luke's count being a full lineage from Adam through notable ancestors to Joseph, Mary's husband. While Matthew start from Abraham. Kaya nga po 42 generation lang kasi nag-umpisa po kay Abraham. Ano ho? Samantalang doon kay sa Book of Luke, dito sa Book of Luke, 77 generations dahil nag-umpisa po kay Adam. Ano po? Mga kapatid. So, as we study that ito pong the genealogy of Jesus Christ, apat po ang nakita ko po ditong pwede nating mapulot ngayong gabi. Alright? Sa una, ay Jesus went through the generation of kings and patriarchs. Ano ho? So, makikita nyo po, pag pinansin nyo po yung mga binasa natin po kanina, ay generation po ng mga king. So, nandun po si na David, si na Obed, at iba-iba pa po. Ano ho? At patriarchs, nandiyan po si na Abraham, di ba? Si na Isaac, Jacob, so mga patriarch. Kaya nga po, kung bakit, letter B, sabi ko, because Jesus is the King of Kings or the King of Kings. Kasi nga po, ang Panginoon, dahil nga po siya yung King of Kings, kinakailangan po maipanganak siya doon sa kingly lineage na tinatawag. Doon sa mga kingly lineage or lineage. Ano po? Parang sina David, Obed, tsaka iba pa, mga kings. Sapagkat ang Panginoon ay siya nga po yung hari ng mga hari. Hindi po siya pwedeng ipanganak doon sa mga ano lang, kumbaga hindi lineage ng mga king. Alright? Kaya nga po from Joseph na ama ni Jesus in the flesh, ano ho? Yung kumbaga tawag dito human father na tinatawag. Though wala pong contact si Mary at Joseph, pero from Joseph, ano ho, mapapansin mo po yung lineage niya, mga kapatid, or yung generation niya, ay galing po sa mga hari at hari. Okay? So, kasi nga po, siya yung King of Kings, mga kapatid, ang ating Panginoon. Salamat dahil kung siya yung hari natin, ano po, can you imagine, hari siya ng langit at lupa. Hari siya sa langit. Pero iiwanan niya yung trono niya, mga kapatid, para lang bumaba sa lupang ito. Matindi po yan. Kung tutuusin, hari na siya eh. King of Kings. Siya na yung talagang hari, kumbaga, sa langit. Kapatid. Pero, iniwan niya yung trono niya. Iniwan niya yung splendor of heaven. Iniwan niya yung kagandahan ng kanyang buhay po doon para lamang pumunta sa lupang ito at ipako siya ng mga taong nilikha niya. What a wonderful love. What a wonderful grace of God, mga kapatid. So ipapako siya ng kanyang nilikha. He is the creator, and can you imagine yung creation niya, yung creator, siya yung magpapako sa kanya. Diba? So hari na siya eh. Pero he humbled himself, sabi ng Biblia, para po abutin tayo, mga kapatid. So letter C, Jesus was sinless even though he was born to a human parents. Kasi nga po, may tinatawag po na virgin birth ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Si Maria ay birhen, walang kontak kay Joseph, sapagkat yung Holy Spirit ang nag-conceive sa tiyan ni Mary. Opo. So, kaya sinless po siya, mga kapatid. Hindi po siya dumaan doon sa kontak ng mag-asawa, kundi nilagay ng kumbaga ginamit lamang po ng Diyos yun, ng banal na Espiritu, ang katawan ni Mary upang maipanganak ang ating tagapagligtas, upang mai-born siya in a human form. Pero namuhay po siya na sinless. Kahit po inaccuse siya, kahit na po ang daming mga false accusations sa kanya na he violated the Sabbath at kung ano-ano pa, pero hindi po siya nag-violate. Bakit? He is the Lord of the Sabbath. Pwede niyang gawin
kung anong gusto niyang gawin during Sabbath. Kasi siya yung Lord of the Sabbath, mga kapatid. Ang gusto ko pa lang isabihin ay He is sinless. A perfect sacrifice, a perfect offering for our sin, mga kapatid. Diba? Kasi pag mag-aalay ka during the Old Testament, pag nagkasala ka, it should be a lamb without blemish. Male lamb without blemish. So ang Panginoon po, siya yung lamb, male, without blemish, sinless, kapatid. Alright? Kaya nga He is our greatest example because He lived with no sin at all. He lived righteous, He lived holy. Okay? And sabi niya, be holy for I am holy. Okay? And letter D, Jesus becomes the Savior of the world. So, kung bakit siya naipanganak, alright, para maging Savior of the world. Can you imagine dumaan siya sa generation ng kings, dahil siya yung King of Kings, namuhay siya ng sinless para maging Savior of the world. Yan po ang very purpose kung bakit po merong tinatawag na the genealogy of Jesus Christ. Ano po? So, kung bakit siya dumaan sa mga generation ng mga hari. Kung bakit siya naparito sa lupa. Hindi para maging hari, kundi para maging lamb sacrifice. Para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. So, yung first advent niyo po, He came to be a lamb sacrifice. Pero soon, yung second advent niya, mga kapatid, He will come as the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya yan po ang pinagmulan ng ating pong Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. He went through generation of kings. 77 dito sa Book of Luke, 42 sa Book of Matthew. So, para lamang abutin po tayo. Diba? Iniwanan niya yung trono niya sa langit, iniwanan niya ang splendor ng langit, para lang po tayo ay abutin at maging tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi po tayo ililigtas ng religion, hindi po tayo ililigtas ng mga good works natin, hindi po pagsunod sa 10 utos, sakramento, communion, rosaryo, kung ano pa man. Ang tanging magliligtas po sa atin ay si Jesus. Hindi po pastor, hindi pare, hindi ministro, hindi pope, hindi si Maria, si Jesus ang tagapagligtas. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, the life. No man cometh to the Father but by me, John 14:6. Opo. At sa Acts 4:12, there is none other name, kunana, given among men whereby we must be saved, but the name of the Lord Jesus Christ. Siya lang tagapagligtas, hindi po relihiyon. Okay? Si Kristo, mga kapatid. Kaya nga manampalataya lang po tayo at tanggapin siya na aking tagapagligtas kung hindi ka pa nakakatiyak sa langit. Sa ating pong principles of the day, sabi ko dyan, letter A, if you recognize Jesus as your King, then you must be subject to His kingdom. Kung ano po yung kanyang gustong gawin, kung ano po yung gusto niyang pagawa sa atin, kinakailangan po subject tayo sa kanyang rules, sa kanyang kingdom. Hindi tayo ang masusunod, kundi kung anong gusto ng King natin, kung anong gusto ng Panginoon, yun ang susundin natin, di ba? Gusto niya tayong magsimba Sunday morning, Sunday night, Thursday night, go. Gusto niya tayong maging soul winner, go. Gusto kanyang may dinidisciple ka, go. Di ba? Gusto niyang mahalin mo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, then do it. Mga anak, gusto ng Diyos sa kanyang kingdom, maging masunurin, marespeto tayo sa ating mga magulang. Letter B, whatever the King demands, then I will obey, without any excuses at all. So, huwag tayong mag-i-excuse kung ano-ano para hindi makasunod sa ating Panginoon. Kasi siya yung hari natin. Di ba? Pag linggo, dapat nasa church tayo. So, kung hindi ka nalilate sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, huwag ka rin ma-reach sa church. Hindi yung palagay tayong laging late. Kung sa trabaho, hindi ka nalilate sa eskwela, tapos napalagay na tayo, late lagi sa church. Ano masasabing mas mahalaga ang church sa'yo? Sa totoo lang, ipinapakita natin sa ating mga anak na hindi mahalaga ang church pagka tayo nagli-late or uma-absent. Pag hindi nagsisimba ng hapon at Huwebes, prayer meeting.
Pinapakita lang natin sa ating mga anak na hindi mahalaga ang church. Ano? Kaya alam niyo po, pinakamaganda kung ano ang gusto ng hari natin, then I will obey without any excuse at all. Bakit? Siya nga nag-sacrifice para sa atin. Hindi tayo makapag-sacrifice sa kanya. Pinakamaganda, tayo rin po ay magpuri sa kanya sapagkat siya yung ating hari. Can you imagine, King of Kings sa langit, left the heaven, splendor of heaven, para lang po tayo abutin? Aba, napakaganda. Dumaan pa po siya sa 77 generations sa Luke, 42 generations sa Matthew. Akalain niyo po yan, na haba-haba, para lang abutin tayo. Diba? So, napakaganda. Ang ginawa ng Panginoon natin. Tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos, thank you sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ito. I-bless you po lahat ng nakikinig. Sampu ng kanilang pamilya, Ama. At patuloy kayong magpala, Panginoon, sa kanilang buhay. Saan man sila naroroon. Salamat sa mga salita niyo na nagpapatibay po sa aming pananampalataya araw-araw, Panginoon. Sapagkat kailangan po namin makilala ka, patuloy ng papaglingkuran sa pamamagitan ng mga instruction ninyo o Diyos sa inyong salita. Salamat po na punong-puno ng prinsipyo ang inyong salita, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon po, Nanay Rita sa Candon, Brother Clyde from Candon, Ate Jojo, Marcian Maturgo sa California, Southern California, USA. Magandang gabi po. Shout out po sa inyong lahat. See you po on our next episode. Amen, Tatay Jojo. So, lagi po namin kinayo kayong pinag-pray dyan sa Amerika, Jojo, of course, Christopher.